Okay guys, good morning. Ngayon na tayo, all set. Okay, yun. Ito pag-usapan natin ngayon kung ano ba ang advantage no ng vertical live streaming, no? Lalo na yung ating bagong trending ngayon, yung video looping, no? O yung screencast natin. Ang advantage kasi niyan mga palangga, malaki talaga ang binibigay niyang views. Plus, napapansin niyo rin every live stream niyo ay marami ang viewers at marami din ang nagsa-subscribe, no? So, mabilis siyang palakihin yung ating subscriber counts, no? Madali yang pa-expand ang ating community. Okay, so yun ang advantage niya. At the same time, kahit nagtatrabaho ka, pwede mong iwanan yung live stream mo. No? Magpe-play lang siya dyan, tuloy-tuloy lang siya, still playing. Depende sa haba ng video na nilagay mo and then mag-loop lang yan siya diyan kung matapos na yung video. O ngayon kung kailan ka na available saka ka humarap sa kanila 'no. Siyempre hindi rin maiwasan magtanong yung iba, "Daddy West, meron bang revenue 'to? Baka ano, baka wala rin tayong kinikita nito." So eto na nga guys 'no, lumabas na yung ating kuwan, ang ating survey. Dito muna sa pinadala sa akin. Ang pinadala sa akin screenshot nito kasi nilink ko muna 'to bago natin gawin 'tong ano natin, yung ating video. Ito 95,000 views ito guys, 'no. Ah, Wala talaga. Ang binayaran na sa kanya 95 yung habang naka-live siya is 0.18. Yan, hindi niyo makikita kasi dito. Pero mamaya diyan sa akin meron din ako diyan. Yung binabayaran talaga sa atin dito guys, yung replay. No, kasi nga during naka-live tayo, ang vertical live streaming is wala namang ads nag-run. So, kapagka ikaw ay natapos na mag-live or na-publish na yung iyong live stream, doon pa lang every impression per click, merong ads na nakikita. Ano, depende pa sa'yo yan kung gaano mo karami lagyan. Okay. So dahil doon na tayo sa kitaan ha, kitaan. Nakakahiya man pero kailangan natin 'tong malaman. Kailangan niyong malaman kung saan nakikita yung earnings. Okay, sige mag-screen siya ano tayo, screen tayo. Okay, so dito punta tayo sa video analytics ng aking video. Itong video ko na 'to guys is, umabot ito ng 16,200 views. Ngayon habang naka-live ako, ang revenue na binigay sa atin sa ad revenue kasi hindi naman tayo binabayaran sa dami ng viewers, eh. Advertiser pa rin 'to, 'no. So, kailangan 'yan ay may nagra-run na ads. Pero since paggamit cellphone wala talagang ads sa vertical. Okay, so eto na 'yon yung, revenue ko habang naka-live ako for a while naka-live is 0.08. Tapos nung replay 'no, ito na yung after na i-publish na, so eto na yung 0.10. Kaya ang revenue ko dito is 0.18, okey. Advantage is may nagpalipad sa akin na hindi ko alam kung anong halaga ng pera nila din sa Philippines. Pero converted by dollar 0.43, so parang mga 25 pesos yata ito. Ayan, super yung, nag-super chat. Ngayon ang estimated revenue ng aking ano na 'yan, ng aking live stream na 'yon na meron 16,200 views is 0.61, which is 'pag tinimes natin siya sa Philippine money, i-times lang natin siya sa 58, 35 pesos and 38 centavos. Okay, pero advantage dito guys, maraming nag-subscribe sa akin, umabot ito ng 120 subscribers kasi 13,000 lang naman ako, eh. Ngayon ay 13,300 na ako. So, hindi mo na poproblemahin yung subscribers 'no. Dito very, very advantage ito sa mga beginners 'no, yung mga new channels pa lang. Okay, so i-compare natin siya sa live stream ng naka-horizontal. Ito horizontal 'to, nakikita niyo naman dito sa gilid yung aking thumbnail.
Ito ay 185 views lamang. Meron siyang revenue na $1.61. Meron siyang kasi meron super chat, no? Meron siyang super chat $0.82 and membership $0.63. Watch page niya ay 16, 0.16. So habang naka-live, ito, kasi may ads nga ito habang naka-live. So 0.15 ang revenue mo habang naka-live ka. And may nag-replay, may nanood ng replay, 0.01. So ayan, 0.16. Kapag ito ay umabot ng 1,000 views after live or ano na, yung publish na siya, ang revenue for every 1,000 views, revenue per mile, yung RPM nito ay 8.69. Pero bihira na kasi mapanood ang mga live natin, lalo na kung mga dikitan, lapagan, or alam mo na, ipaangat program. So, hindi na yan masyadong napapanood pa, no? And so, yun, ang CPM nito, 1.93, no? Kung aabot ng 1,000 views. Anyway, balik tayo sa live stream natin. Ang advantage naman nito, guys, ay siyempre, kung baguhan ka pa lang, no, yung nangailangan ka ng requirements mo for 1,000 watch hour and I mean 1,000 subscribers and 4,000 watch hour ay madali mo yung ma-reach, no? Nang hindi ka na pressure, hindi ka na papagod kasi iiwanan mo lang naman yan kung halimbawa ay busy ka. So, yun ang advantage niya para doon sa mga beginners. At sa mga busy people din, kahit na tayo ay mga monetize na rin, so parehas lang din ang benefits. Subscribers and watch hours. Additionally, may konting earnings, bare-barya, dagdag doon sa iyong daily revenue mo, no? Kahit na mga point-point lang yan, naiipon din niya. Okay? So, meron pa rin siyang advantages. Pero sabihin mo, doon tayo mag-rely, dami-dami ikang tao sa ang daming tao sa live stream ko, umaabot ng 100 plus, 400 plus. Pero, hindi pala tayo kumikita doon while naka-live. No, ang earnings pa rin ay doon pa rin sa after publish na siya, no, or na-publish na yung video mo after live. Kasi nga, siyempre, ads. So, pag may ads, may ad revenue. Okay, so yun lang ang natapos na rin ang experiment natin. Sana ay malinawan kayo nito, no? Na lahat ng mga nagtatanong sa akin kung magkano bang earnings nito, ano bang comparison doon sa live stream na nakasanayan natin, yung tawag nito, yung horizontal live streaming. Depende rin kasi sa sa nagiging topic natin doon sa horizontal live stream. At depende rin sa dami ng viewers. So, mas maraming viewers ka sa horizontal, mas marami ang possibilities na mag-earn ka talaga doon ng revenue while naka-live stream ka. Kasi ads ng ads Meron pa ngayon yung tawag nito, yung habang naka-live ka, sa kalagitnaan ng live mo ay biglang mag-a-ads o yung ad break. Yan, kung gusto niyo malaman yan, yung paano mag-ad break, excuse me, ay mag-comment lang kayo dyan at gagawa ko ng video yun kung paano maglagay ng ad break habang naka-live stream ka sa horizontal live streaming. Okay, for the meantime, hanggang dito na lang. Sana ay nalinawan kayo, malinaw sa inyo ang mga tanong nyo ay nasagot na kung regarding din sa revenue, advantage at magandang maidudulot, no, nitong vertical live streaming, lalo na yung screencast. Take note nga pala, guys, no, lagi ko itong sinasabi sa aking mga members, kung wala namang problema ang screencast niyan, talagang yan, features yan ng YouTube. Yan ay ibinigay ng YouTube yan para gamitin. Kasi sabi ng iba ko, no, ang dami daw na-demonetize dahil sa yan. Mali lang ang paggamit nyo ng screencasting, no? Yung paulit-ulit na kayong gumagamit ng video, no? Once na video is uploaded na, may na yan, mayroon na yung URL.
Okay? Or meron na siyang link. Ngayon, kung yun pa rin ang gagamitin mo na video sa susunod mong live stream, may possibility, no? O nakikita ko na tendency na magkaroon ka ng problema sa reuse content. Bakit? Uploaded na yan, repurpose na eh. So kung nagamit na yung video, wag nang gamitin sa susunod na pag-screencast. Okay? So dapat every screencast mo, every live stream mo, iba-iba yung video mo. Kasi napanood ko na yan eh. Tapos sa sunod na araw, ayun pa rin. Maliban na lang kung yan ay hindi screencast. Oh, hindi screencast, ibig sabihin naka-live ka ng vertical, tinututok mo diyan sa isang area kung saan may mga laruan, may mga toys. Yun pa rin ang nakikita. Okay lang yan kasi live stream talaga yon. Live na ano yon na event, hindi screencasting na naglagay ka lang ng video and then iniwan mo for 12 hours na paulit-ulit na nagpe-play. So magkaiba yon, right? Magkaiba yung naka-live ka vertically na live mismo na nakatutok diyan, tulog ka tapos nakatutok diyan sa ano, sa tingin ko it's okay, no problem 'yun. Ang magkaproblema ka lang diyan sa 4 kids. Ayan, so kasi ako nagkaroon din ako ng 4 kids dahil nga mga toys. So, sabi nila paano mag-dispute. Huwag na kayo mag-dispute guys 'no, kasi pambata 'yan. So, it is either ikaw ang nag-set ng 4 kids o nakalimutan mong ilagay sa not for kids or si YouTube na mismo ang maglagay ng not for kids. Actually meron din ako ano, wala naman 'tong ay na-dismiss ko na pala. So ang kanina kasi nakalagay lang dun na kung gusto mong mag-appeal, kasi walang ads 'yan. 'Pag nilagay sa for kids, walang kang revenue kasi limited ads or no ads at all. So, impact sa channel, wala namang problema, walang impact sa channel natin, okey? So yun lang, paalala lang muli, kapag ang video ay nagamit mo na, 'wag mo nang gamitin ulit sa screencast ng live, ng vertical live streaming. Okay? So, yun lang. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Daddy Wise. Yan, happy live stream sa inyong lahat. No? Pagpatuloy nyo lang yan dahil maganda yan, malaki ang maitutulong sa atin yan. Okay? So, hanggang dito na lang guys. Bye-bye.